Welcome to ITCPH Pigcast, your monthly dose of knowledge in pig husbandry. Don't forget to hit the subscribe, like, and follow buttons so you'll never miss our program. Now, let's dive right into today's episode. Magandang araw mga kapigi! I'm Jaisal Bihis, your ITCPH Pigcaster, and here's our 6th episode of ITCPH Pigcast. Akalain mo yung naka-anim na episode na tayo ngayong taon, at kung napanood mo na ang mga previous episode ng ITCPH Pigcast, nalaman at natutunan nyo na ang iba't ibang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga babuyan. At kung hindi nyo pa napapanood, maaaring tingnan or panoorin ito sa aming Facebook page. Hanapin at isearch nyo lamang sa Facebook page International Training Center on Pig Husbandry, at hindi lamang po sa Facebook, maaari nyo ding mapanood ito sa aming YouTube account and Spotify account. And this time, para naman po sa usapin ngayong araw, selection of breeders naman ang ating matututunan at malalaman. Kaya naman makakasama natin ngayong araw ang aming Assistant Center Director. Please welcome Miss Ami G. Igia. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, Ms. Jaisal. Isa sa mga magandang pag-usapan sa pagbababuyan ay ang pagpili ng inahinin at gagawing barako, kasi ito ay dito nanggagaling ang ating gagawing mga palakihing baboy o yung ginagawa nating kinakatay na baboy. And dapat tayong magaling pumili sa paggagawin nating inahin at barako. Sa pag-breed ng baboy, ano po ba yung tamang edad po sa pagpili ng ating mga inahinin or gagawing barako po na baboy? Sa ating inahinin, Jaisal, maganda na pipili tayo sa around 4 to 5 months old. At ito ay dapat mga nasa 60 to 70 kilograms na. Okay, and then sa barako naman, kasi bakit 4 to 5 months old? Para meron pa silang 2 to 3 months para ma-acclimatize dun sa farm. Kahit pa sarili mong produce, ganun din, kailangan ganung edad. And also, pag sa barako naman, ang final selection is at around 7 months. Okay. So, sa pagpili naman po ng ating gills or dumalaga, sa ano po bang paraan para pumili ng mga, alam natin na gagawin na pong dumalaga, sexy po ba ito? Maganda po ba ang hubog ng katawan? Ano po ba ang tamang pagpili para sa mga gills natin? Okay, so una muna, sa pagpili natin, dapat alamin natin ano ba yung gusto nating i-produce. So usually naman ang ating mga nag-aalaga ng baboy is yung nagpuproduce ng mga biik para gagawing pangkatay na baboy. Yes, no? So, ang usually na ginagawa munang inahin, na-advise natin, is yung tinatawag nating F1 or yung pinagsamang dalawang lahi. At sa kondisyon ng Pilipinas, usually it's a combination of large white and landrace or landrace large white. And sa barako naman, usually ang ginagamit natin ay yung mga malalaman na lahi ng baboy, kasi usually sa tatay nakukuha yung physical na traits ng magiging anak. So, ang kalimitang pinipili is Duroc or Duroc Pitrain or large white, and sometimes pinipili rin ang landrace. As long as it is sireline o hindi linya ng gagawing inahin para makuha yung hinahanap natin sa pangangatawan ng tatay. So, bago ko pumunta sa barako, alamin ko muna, i-explain ko muna ano yung mga traits na kailangan na hanapin natin sa isang dumalaga. Una, kailangan natin yung structure na tinatawag, kasi dito nakasalalay kung tatagal ang ating magiging inahin. Unang-una, dito pag pinag-usapan natin ng structure, we are talking of the feet and legs. Kailangan matibay yan. Hindi naman masyadong malalaki, pero kita nating matibay. And also, katulad din yung mga kuko, kailangan pantay yan. Hindi rin siya parang kung titingnan mo pag nakatayo ay naka-high heels, parang masyadong nakatiad na, or wag din yung parang naka-flat shoes, kasi mahirap para sa inahin yun dahil sila rin ang magdadala ng biik, mabigat sa tiyan. And also, kapag lumakad, the same is for both gilts and boars. Kailangan pag lumakad, hindi yung nagsusway. Kailangan straight lang, kasi it is an indication na kapag lumalakad na parang nagsusway yung puwet, ibig sabihin nun, mahina yung paa. Para din sa mga babae, kapag naka-high heels yan, usually ay... pag naka-high heels, usually kumikembot yan. And also, yung katawan naman ng inahinin, maganda yung wide ang rib cage. Kailangan natin ng wide and malaki ang body cavity, kasi magdadala nga sila ng mga beak sa loob. And kailangan din heavy, moderately heavy lang ang bones, and
medyo may konting taba. Kasi kapag ka ang inahinin ay may taba ang katawan, mas tumatagal sila at mabilis ding bumalik sa paglalandi. Pangalawa, ang tinitingnan din natin yung underline and vulva. So pagdating sa underline o yung mga dede, kailangan kasi ay at least 12 na buhay at functional ang teats. So meron naman tayong mga guide dyan kung paano natin malalaman kung ano. So kung para din sa tao, dapat walang inverted teats o mga patay na dede. And pagdating sa vulva, dapat normal lang ang size, hindi maliit, hindi rin yung nakatingala, So, kailangan hanggat maaari, malaki and pointing downward, So, yun sa pag-aaral kasi, kapag maliit ang vulva, maliit din ang bahay-biit. Okay. And then, pangatlo, we also look at the size and fitness. So, indicator to ng growth and appetite ng ating mga dumalaga. So, mas gugustuhin natin sa dumalaga yung magaling kumain. Kasi pag magaling kumain, mabilis din ang paglaki at saka hindi sila magiging payat. And also, kapag naging inahin na yan, gusto natin sa inahin yung kumakain talaga. Yan ang kalimitang problema sa inahin kapag nagkaanak na, may kasamang biik at mahinang kumain, mamumroblema tayo sa inahin bago bumalik sa paglalandi. And pang-apat, litter size and weight. Pagdating sa litter size, pinipili natin ang dumalaga na nanggagaling sa maraming magkakapatid and also mabibigat yung magkakapatid. Kasi medyo hindi masyadong namamana to, mababa ang chances na mamamana, pero kailangan yun ang pipiliin natin. And also, according to study, kapag ang dumalaga na pinili mo ay nanggagaling sa around more than 67% sa kanila magkakapatid ay lalaki or mas marami ang lalaki sa pamilya, according to study, mas malaki ang chance na nagre-repeater yung dumalaga o umuulit ang paglalandi, nagiging agresibo rin, pwedeng maging agresibo and also yung mas masculine siyang kumilos. Yun, So yun yung mga kalimitang hinahanap natin sa paggagawing inahinin. Ngayon yung huli mong tanong sa barako naman, importante rin yung feet and legs, lalo na at sila yung kapag sumampa, lalo sa hind legs, pag sumampa, whether it is for natural or AI, ang collection, importante kasi nandun sa hind legs ang timbang ng ating barako, So, kailangan matibay din ang paa at saka yung mga kuko pantay din, And then, ganun din, kapag tulad din ng inahinin, hindi rin maganda yung nakatiad o naka-high heels para naka-high heels or naka-flat shoes kasi masakit din sa paa nila yun. And the same goes yung kung paano lumakad, dapat di nagsusway. And ang isang importante ay yung testis, Oo. Ayon sa pag-aaral, may relasyon daw yung laki ng itlog doon sa volume ng similya at sa dami ng doses na mapuproduce. So, kalimitan, pag malaki yung itlog, yung width, sabihin natin, malapad, mas malaki yung, mataas ang concentration kalimitan ng sperm, kahit mababa ang volume na naibibigay niya, mas concentrated, kumbaga sa gatas, condensed, yan. At mas marami ang doses na maibibigay. Ngayon, kapag maliit daw ang itlog, kalimitan, mababa ang concentration, kahit pa marami ang kanyang ibigay na sperm, pero dahil maliit nga yung itlog, kukunti lang yung kanyang sperm, yung maibibigay na similya, mas kukunti ang doses. And also, one more thing is, according to study, kapag malaki ang itlog ng barako at magpuproduce siya ng gagawing inahinin, mas mabilis o mas maagang mag-mature ang kanya magiging anak na babae. Thus, kung gagawin siyang inahin, maganda siyang maging inahin kasi maaga siyang magdadalaga. Yun. Okay, Ma'am Ami, thank you so much po. Ayan, so naipaliwanag na po sa atin ng maraming kaalaman at inisa-isa po ni Ma'am Ami ang ating mga dapat tandaan sa pag-selection of breeders. So, kaya tutok lang po sa mga ilalabas na ITCPH Pigcast upang ma-refresh po tayo sa mga usapin or sa mga ganitong bagay. So, don't forget po to like and follow our Facebook page, International Training Center on Pig Husbandry. Alright, so don't forget to hit that bell button and subscribe. Watch out for more picturesque topics. This is the ITCPH Pigcast. And that wraps up for this month's episode. Don't forget to subscribe, like, and follow to our Pigcast. Thank you so much for tuning in today.